Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong likod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayon mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa patuloy na usapin. Tungkol nga po dito sa hindi pagsipot po ni Kapisot sa kanyang imbitasyon doon sa korte kung saan magkakaroon po sana ng preliminary investigation, pero dinedma mga kalingap at marami po tayong narinig na samot-sari na pong mga opinion ng ating mga kasamahan tungkol po dito, at ganoon din po itong mga viewers, itong masugid na taga-subaybay ng magkabilang panig ay may kanya-kanya po silang mga opinion. So dumami mga kalingap nagsulputan po ang magagaling na mga abogado. Lumabas po yung mga manap na ang gagaling, mga nagtatagong magagaling na abogado mga kalingap ay nagsilabasan. Okay, so kanya-kanya pong opinion, kanya-kanyang katwiran. Okay, so ito nga ba ay isang kahapon mga kalingap ay ang ating naging content ay ito pa rin po, pero ay kinonsider po natin, pinagbasihan po natin yung ating reaction tungkol po doon sa opinion po ni Commander Churba. Isa din pong kritiko ng kalingap dati, pero nung nakaranas po ng ganitong pangyayari, ng kaparehas na pangyayari, nung nakaranas po siya ng pakaso din po ni Kuya Bal, ay kaya nga po siya po yung pwede natin masabi na makapagsalita ng kanya pong karanasan. Bagamat sabi po nga niya ay hindi naman po siya lawyer. So binigay lamang po niya yung alam po niyang, yung nalalaman po niya dahil po sa kanyang experience na proseso, yung ginagawang proseso po sa korte. Siyempre, lahat naman po tayo ay hindi pa nakaranas, pero may mga alam po din natin na tayo, may mga maski pa paano ay mayroon po tayong alam ng kaunti tungkol po sa mga pinag-uusapan na kagaya po nito mga kalingap. So, ngayong araw na ito mga kalingap ay isa na naman pong tao, isa na naman pong tao sa katauhan po ni Hambaluslos Todo. Yan po yung pangalan po ng kanyang channel, Hambaluslos Todo. Okay? Ang ating pong pagkakaalam dito mga kalingap ay kasamahan po ni Kuya Bal sa radyo. Isa pong broadcaster, at sinasabi din po niya sa kanya pong opinion o sa kanya pong reaction tungkol po dito sa bagay na ito ay base na rin po sa kanya pong experience. Pero parang sa tono po ng pananalita po nitong taong ito mga kalingap ay parang may nalalaman din po sa batas. So maaaring siya po ay nakapag-aral ng kaunti at hindi po niya siguro natapos. Hindi natin po tiyak mga kalingap kung ito po ay full-fledged lawyer. Kasi sa pananalita po niya mga kalingap ay may alam po siya sa batas. At maganda rin po na tayo po ay makinig sa mga ganitong tao upang tayo naman po ay ma-educate, tayo naman po ay matuto. Masarap pong makinig mga kalingap. Kaya nga po ako ay hindi na absent sa impeachment trial. Napakasarap pong makinig ng argumento ng magkabilang panig. Okay? So ngayong araw na ito mga kalingap ay pakinggan naman po natin ang opinion po ni Hambaluslos Todo. Sabi ko nga po ay bago lamang po yung kanyang channel at kasamahan po ni Kuya Bal. So at bagong kalingap, so makatwid kung kasamahan po ni Kuya Bal ay bagong kalingap reactor. So sana po ay inyo rin pong suportahan ang kanyang channel, Hambaluslos Todo, ang pangalan po ng kanyang channel. At kung gusto po ninyong mapanood ang kanyang kabuuan ng kanya pong reaction tungkol po dito sa bagay na ito ay pakibisita po ang kanya pong channel. Okay? So ang sinasabi po dito ay binastos nga ba, wala bang respeto itong Kapisot sa korte sapagkat dinedma, inismall po niya, o hindi niya pinansin ang korte. May pambabastos ba na pangyayari dito mga kalingap? So yan ang ating pakikinggan mula po sa opinion po ni Hambaluslos Todo. Panoorin po natin ito mga kalingap. Eto reaction lang doon sa kay Kapisot
Grabe yung mga padahak mo nonoy, padi. Hindi ganon. Hindi ganon. Yung mga padahak mo, sobre. Sasabihin mo, nandun ka, hindi ka pumunta. Tapos, parang yung datingan sa'yo, ini-ignore mo ang judiciary. Wala kang respeto sa judiciary, kapisot. Hindi tama yung ganon. Ang may patawag, piskalya. Sabihin mo, 3 ulit naman ang patawag. Lul, sa piskalya, pagka nag-schedule ng preliminary investigation, isang bisis lang yan. Hindi po yan barangay. Yung sinasabi nyo kasing 3 beses na pagharap, yan po ay kung barangayable ang kaso. Ang cyber libel case po ay criminal case. Hindi po siya barangayable case na pwedeng arigluhin sa barangay. Ano po? Kaya yan, pagka yung nag-schedule, abay dapat sumipot ka. Por respeto, sa atin po namang judiciary. Hindi pa pwedeng ganoon kasi fiscal's office po yan. Pag hindi ka sumipot, dun sa iyong sa patawag na preliminary investigation, abay waiver po yan on your part para masagot mo ng malinaw yung mga itatanong ng piskal tungkol po sa iyong kaso. Di ba? Waiver yon. Puntos mo sana yun. Pagkakataon mo sana para makapagpaliwanag ng maayos. Pero binaliwala mo at inuna mo yung kayabangan mo. Kayabangan nga ba na matatawag kapisot o takot ka lang na harapin? Sasabihin mo pa, kaya hindi ka sumipot, ginamit mo yung kukote mo. Paano ka nagkaroon ng kukote? Hindi mo ginamit yung kukote mo kasi kung ginamit mo yung kukote mo, haharap ka sa patawag ng piskalya. Hindi pa pwedeng ganon. Bakit ko alam? Kasi naranasan na po natin yan. Alam nyo, kapag alam nyo ang proseso po dyan, sasampahan ka ng kaso sa Fiscal's Office, mag-i-issue ng sumpina ang Fiscal's Office at na ikaw at mag-file ng counter affidavit. Kasama po doon sa sumpina na yon na ikaw ay pinapa-attend sa preliminary investigation ng naturang kaso. Ngayon, kung hindi ka po makaka-attend, i-require na lang na ikaw ay mag-file ng counter affidavit. But since na hindi ka pumunta doon sa doon sa preliminary investigation, kakikitaan ka agad ng piskal na parang napaka-unlow profile mo. Di ba? Napaka-unlawful mo ng dating mo. Kumbaga, hindi tama. Tapos maririnig pa nila kung ano-ano yung mga palusot mo. Hindi maganda yon. Ngayon, eto. Dahil hindi ka sumipot, magpapile ka ng counter affidavit. Pag nakita ng piskal yung counter affidavit mo, babasahin nila, pag-aaralan nila, at titignan yung complaint sa'yo kung mayroong prima facie. Pag may prima facie evidence po yan, maglalabas po ang piskal ng resolution. Tungkol po naman doon sa kaso. Kung may prima facie evidence. Maglalabas po ang piskalya ng resolution na may prima facie evidence. Ngayon, kung natanggap mo po yung resolution na yun, pwede ka namang mag-motion for reconsideration. Pwede kang mag-file ng motion for reconsideration. But after na ma-review ulit, at makita nila, mag-i-issue po sila ng decision with finality, na kinakailangan na po na magpaabot na ng information ng Fiscal's Office sa atin po namang korte to file a case. At pagka nasa korte na po, lalabasan ka na ng warrant. Kaya yung sinasabi mo na, ipinagmamayabang mo pa andun ako! Andun ako! Hindi lang ako nagpakita kasi ginamit ka yung kakarte ka. Di ba? Para kang si Bugs Bunny. Nakikita ko sa iyo, nagyayabang ka sa isang bagay na kulang ka naman sa kaalaman. Di ba? Katulad ng ginawa mo na pagbabalahura sa mag-ama ni Kuya Val at ni Kuya Rab. Naghahamon-hamon ka ng debate. Yun nga rin pagharap sa korte, sa piskalya, hindi mo magawa. Ano yan? Okay, so yan po mga kalingap. So, base po doon sa sinasabi po ni Hambalos-Los sa todo mga kalingap ay may pambabastos na ginawa po itong si Kapisot sa hindi po niya pagsipot sa naturang preliminary investigation. Okay? Kasi po, ayon sa batas, pwede naman po, kasi ang ating pagkakaalam ay pwede sa una, kasi mayroon po tayong 3 beses at sinasabi pag 3 at hindi ka pa sumipot, magkakaroon ka ng arrest warrant. Okay? Pero dito po, mayroon din po tayong nabasa mga kalingap na sinasabi po doon, maski 1 beses lamang po palang hindi pumunta po riyan at para bagang pinapalabas, para bagang pinapalabas na hindi mo pinansin ang imbitasyon ay pwede ka pa rin palang iserban o pwede ka pa rin palang
labasan ng warrant of arrest o arrest warrant, mga kalingap. Kasi sinasabi, kung hindi ka maka-attend, ay kinakailangan may valid reason. Mayroon kang dahilan. Okay? Pero dito lumalabas mga kalingap, nandyan din lamang po itong nandyan po itong si Kapeso diyan sa lugar na yan. Okay? So ang pagkakalam nga natin mga kalingap, kaya po nariyan ay upang siya po ay sumipot sa nasabing investigation ng piskalya. Pero bakit hindi niya sinipot? At may lumalabas po ngayon na kayabangan daw po. At sinasabi po niya diyan, sinasabi po ng ating mga nakikita, napapanood, mga komento, na naisahan daw po. Naisahan daw po itong ni Kapisot, itong kalingap. Dahil hindi sinipot daw po ni Kapisot ang naturang imbitasyon sapagkat ginamit daw po niya yung kanyang utak. Okay, sabi nga dyan po, saan kaya naman po galing ang utak nitong mga kalingap? Unless, this is an advice from a lawyer. Kung sino po yung humahawak po o advisor po na lawyer po itong si Kapisot. Ngayon, sa hindi pagsipot ay sa pagbaliwala po sa piskalya ay maaring masabi nga po na talagang ito ay magiging ground. Magiging ground po sa pagdidesisyon po ng piskalya na iakyat na po ang kaso. Kasi para bagang hindi interesado itong ikino-complain, itong respondent, itong kino-complain po ni Kuya Bal. So ito ay maaaring basihan po ng piskalya. Lalo na nga po at ay may mga ebidensya, kaya nag-iipon po ng ebidensya ng panig po ni Kuya Bal kung saan ay doon sa panahon na siya po ay dapat na mag-appear sa korte ay kung saan po natin nakita. Di ba meron po dyan nag-live pa at nagtatawanan na para bagang masaya po sila at para bagang pagbabaliwala. Pagbabaliwala po doon sa imbitasyon po ng korte. So ito po daw po ay pambabastos po sa korte. Okay? So mas maganda po sana kung umaten para yung kanyang reklamo ay maaring maliwanagan po siya kasi sabi nga po ni Commander Churba doon sa kanya pong naging vlog mga kalingap. Sinasabi po niya na maganda po sana na siya po ay sumipot. Okay? Kasi ang layunin lang naman po ng piskal ay upang pagbatihin at masabi po niya kung ano yung kasagutan po niya. Maipaliwanag po niya yung kanyang sarili kung ano ang kasagutan po niya doon sa complaint na isinampa laban po sa kanya. Pero hindi po siya dumating. So ibig sabihin, ito ay magiging basihan po ng piskalya or recommendation ng piskal iakyat na po ang kaso. Okay? At sabi ko nga, sabi po nga ni Kapisot doon sa kanya po mga naging live, siguro kaya po hindi niya sinipot ay maaring gusto din po ni Kapisot na maiakyat na po yung kaso. At nang sa ganun, matapos na po yung kaso at sinasabi pa po niya dyan, mayroon din pong mga live na sinasabi po niya mga kalingap na siya naman daw po, re-resback po itong singipin. Re-resback po daw po itong singipin at doon naman daw po sa Batangas. Okay? Walang karapatan mo po yan na mag-resback. Kasi kung feel mo na ikaw ay nadidehado, at may karapatan ka naman po, may option, may legal option naman na dapat mong gawin, i-resbakan mo rin si Kuya Bal at doon kayong mag-usap-usap at yung nga lamang po mga kalingap ay yung abala. Di ba yun po yung kanyang inaalmahan po dito, yung abala, yung panahon, yung pera, ubusan po dito ng mga kalingap ng pera. Di bale, sabi po nga niya nga dyan, pinapalabas po niya sa mga live niya na marami naman pong susuporta ng mga ng mga sponsor o hanggang kailan naman kaya susuporta itong mga sponsor na ito. At itong mga sponsor po na ito, mga kalingap, karamihan po dito ay mayroong
meron pong hindi gusto, meron po silang itinatagong galit sa Kalingap, kaya po doon po sila sumusuporta doon sa tao na akala po nila ay very vocal sa pagsasalita laban po sa Kalingap. So, yan po, maliwanag po yung paliwanag po dito ni Hambaluslos Todong, mga Kalingap. So, dito daw po sa puntong ito, di ba, doon sa nakaraan po natin vlog o nakaraan po nating reaction, sinasabi po natin, maraming nagsasabi na puntos daw po yon ni Kapisot. Pero dito, kung gano'n ang katwiran po ng batas, hindi sumipot at hindi pinansin, at ito ay maaring pambabastos kasi may mga ebidensya naman po, mga Kalingap, na naglilyamerda lamang po, nagparasaya-saya itong si Kapisot doon sa oras o doon sa date na kung saan ay kinakailangan siyang mag-appear sa korte, pero nag-live po sila, wala naman pong dahilan, walang valid reason, mga Kalingap, na para sila po ay i-excuse doon sa kanyang hindi pag-attend sa korte. Ngayon, puntos po dito kay Kuya Bal, mga Kalingap, na kinakailangan isang pa na. Ito po yung magiging dahilan upang sa ganon ang decision po itong piskal na doon na po sa korte pag-uusapan po ang bagay na ito. Okay, so yan lang po ang ating reaction ngayong araw na ito, mga Kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at siyempre, sana po inyo rin po tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe, at tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.